Naka-wait and see mode ngayon ang construction sector habang sumisirit ang presyo ng langis. Inaasahan na rin kasi ang pagmahal ng mga materyales na magdudulot pa ng pagkaantala sa mga proyekto. Narito ang exclusive agenda report ni Che Sulit. Pinag-iisipan na raw ng mga kontraktor na ihinto muna ang kanilang mga proyekto sa gitna ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon yan sa Philippine Constructors Association. Apektado rin kasi ang supply chains dulot ng disruption sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang krisis sa Middle East. Maging ang mga proyekto ng gobyerno, ayaw na umanong kagatin ng mga kontraktor sa ngayon. Ayon kay PCA President Engineer Jerry Pancho, luma pa rin kasi ang presyuhan na ginagamit para sa bidding contracts. Hopefully nag-update sila ang private and government ng price. Otherwise, wala talaga magiging Supposed to be gagalaw na yung economy, may momentum na last few weeks ago. Okay na sana, pero with this fuel increase, biglang stand still ulit. Back to zero na naman. Base sa pag-aaral ng grupo, inaasahang aabot sa 30% ang itataas sa presyo ng construction materials. Kabilang dito ang steel, cement at basic chemicals. Increase, after matapos yan, another few months pa, padadrag pa yan. So, siguro 1 or 2 quarters pa yung magiging delay ng mga infra projects. Ayon kay Pancho, sa paghinto ng mga proyekto, kasabay nito ang work suspension kung saan apektado naman ang construction workers. Nitong 2025, naitala ng PSA ang pinakamabagal na GDP growth sa loob ng 5 taon na nasa 4.4%. Matatanda ang nabawasan ang government spending lalo sa infrastructure projects, bunsod ng flood control scandal. Una namang sinabi ni Public Works Chief Vince Dizon na itutuloy na ang awarding ng mga 2026 infrastructure projects ngayong Marso. Ayon sa kalihim, formal na silang nag-request sa Budget Department na ilabas na ang Special Allotment Release Orders o SAROs ng ahensya para sa mga proyekto nito. Ayon kasi sa DPWH Transparency Portal, 2,814 projects pa lang sa kasalukuyan ang nakalista na for procurement ngayong 2026. Base sa procurement data ng nasabing 2026 projects, nabid out na ang iba as early as December 2025 pero hanggang ngayon, wala pang notice of award o mga kontrata. Ayon sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala, bidding done short of award ang tawag sa mga ganitong proyekto dahil wala pa umanong pondo. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na tila nagkakaroon ng bidding standoff sa pagitan ng DPWH at ng mga contractor. Ayon sa DPWH official, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan ay iisang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang proyekto. Ang pangunahing dahilan daw ng anyay disinterest ng mga contractor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales. Dagdag pa ang umano'y expectation ng ilang congressman ng anyay parehong SOP o ang porsyento nila para sa mga proyekto. Panawagan ngayon ng PCA sa gobyerno na bukod sa langis ay tanggalin na rin ang excise tax at VAT sa construction materials. Sana rin daw ay maaprubahan ang hiling na price escalation para tugma ang presyohan ng materyales sa merkado. Handa rin daw ang asosasyon na mas palalimin ang pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry kaugnay sa price control para sa side ng mga supplier. Binubuo ng halos 1,500 members ang PCA mula sa mga lisensyadong kontraktor na kinikilala ng Philippine Contractors Accreditation Board. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.